nung nagsalita kayo, nagpaliwanag kayo ng ano, ng inyong boto, you sounded hindi naman dejected, no? Pero parang very, very gloomy. And yung binitawan yung huling salita, sabi nyo, may God have mercy on this decision. Tama po ba? On our decision, on your decision. No. On your decision. On your decision. Kasi pagpasensya nyo na sa akin na paggamit ko sa salita ng mga ganong salita at saka sa Panginoon. Kasi during that time, tama yung basa mo, medyo bumabalik sa akin kasi yung mga many times na mga boto ko from 1992 hanggang nitong panahon na ito, na marami kong boto na no, marami kong boto na kontra dahil hindi ako naniniwalang tama. At karamihan, pag i-recall ko sa isa-isa, karamihan, tama kami. Kaming mga no. Tama kami. Example, GATT, WTO. General Agreements on Tariff and Trade, nung niraratify natin yung agreement, yung World Trade Organization. Sinasabi ko nun, kaya hindi tayo dapat pumasok doon, hindi nakahanda ang mga magsasaka. Hindi nakahanda tayo eh. Baka mga 10 years time, baka sakali, tulungan natin, subsidize natin ang mga farmers. Baka pumwede tayo. Pero at this point, sabi ko 1993 ba? 1984. Hindi pwede. So I pray to God. Sabi ko, namali ako. At tama kayo, sana. Sabi ko. Lumabas. Ako tama eh. Ako, si Bobby Tanyada, si Ernie Maceda, kami mga bumoto kontra eh. Si Kit Tatan. Ilan lang kaming bumoto. Si Turing Tolentino. Lima lang kami bumoto eh. Nigi Cositeng, bumoto rin. So, kami na tama. Silang mali. Later on, nakita eh. Number one yun siya. Pangalawa, oil deregulation. No boto ko. Tama ba? Christian, maganda ba yung nangyari sa oil deregulation? Ngayon, gusto nila i-repeal. Di ba? Yeah. Tama na naman kami ng mga kontra. Yung EPIRA. Yung EPIRA. Na pinapa-repeal din. Tinawagan pa ni GMA si Ramon Ang, si RSA, tinawagan ako ni Ramon para bumoto in favor sa EPIRA. Dalawa lang kami ni Manong Johnny na hindi bumoto in favor. Sino na naman ang tama? Gusto nilang i-repeal yung EPIRA. Tumaas ang kuryente. Nahirapan tayo. Di tama na naman. Nung mga nangyayari ito, habang meron pa eh, yung tungkol din sa elektrisidad, boto rin, kontra rin ako doon. But nevertheless, during that time kasi, Christian, na nag-explain ako bumaboto ko, nagre-recall sa akin yung mga pagkakataon na yun. Ako, Diyos ko po, sana po ako'y mali at sila'y tama. Kaya sabi ko, maawa Panginoon sa desisyon nila. Sabi ko, dahil ako tingin ko, baka ito na naman yung dati na nangyayari na ang boto ko kontra ko, pagkatapos kami tama at silang majority mali. Ilang taon na nangyari yan mula 1992 hanggang ngayon. Ibig sabihin yung huling binitawan yung mga salita, wala yun sa prepared statement ninyo? Talaga naisip niyo at that moment? Wala. Naisip ko lang yan. Then there are points also there that I just added, dahil hindi naman ako talaga naghanda ng motion for that effect. Pinaghahandaan ko na lang nung nagsasalita yung iba, inahanda ko yung my motion to lay on the table. Okay. Pero nga, do you think your colleagues, majority of them, made a mistake by voting this way to archive the articles of impeachment? I will have to answer in the affirmative, Kasi may MR eh. With that alone, bakit mo i-dismiss? May MR. Sila mismo sinasabi nila hindi final. At final disposition, saka natin bobotohan yan. Wala tayong magagawa. Bagamat katakot-takot yung naririnig nating pintas doon sa laman nung decision, di ba? Doon pa lang sa mga dates, mali. Doon sa paggamit ng archive, mali. Di ba? Doon sa mga dinagdag na requirements, in-amend ang Constitution. Dapat i-interpret ang Constitution hindi i-amend, di ba? So, yung mga ganon. Pero, kung yun ang final decision,
at wala namang MR, tama yung sinasabi nila. May MR eh. Yun ang point ko dun eh. So, wag nating baguhin ang takbo ng konstitusyon. Wag nating baguhin sa atin. Kasi sa panahon ngayon, baka okay sa inyo yan, baka dumating ang panahon dahil binago ninyo at sa inyo gagamitin yan, baka tamaan kayo. Again, ano na naman ang history ko dyan? AMLA. Naalala niyo tayo money laundering? Ando doon ka pa yata sa Senado noon? Yeah. Di ba? Nung may mga provision na pinupush si Joker Arroyo, yung mga pinupush siyang provision, di kumukontra kami. Ako, saka si Senator Angara, kumukontra kami. Sinasabi namin, masyado mabigat itong sinasama nyo to na mga provision. Delikado to. Dahil, for example, ikaw, ako'y charge ng money laundering. Ano? Pagkatapos, ito ganito yung provision, charge ako ng money laundering, so may predicate crime, may kaso ko, pwedeng buksan ng AMLAC ang bangko ko. Lahat ng bangko ko pwedeng buksan. Okay. Ang nakalagay doon sa provision na yun, pag may natagpo ang ibang pangalan doon na nakasama sa bangko ko, iimbestigahan din. O pagpalagay mo, ikaw, Christian, nag-donate ka sa akin ng 500 pesos. Damay ako. Pumasok sa akin. Pwede nang buksan ng AMLAC ang AMLAC ang buong account mo. Dahil sa 500? Okay. Aba, di ba? So, kinukontra namin, ang sinasabi ko, Senator Joker, maganda yan, nakaupo kayo. Maganda sa inyo yan, nakaupo kayo. Kahit sino gusto nyo imbestigahan, sige, mangyayari yan. Paano pag hindi na kayo nakaupo? Sabi ko, sa tingin mo ba? O ano nangyari? Tapos si Gloria, sino-ino'y nakaupo, di ba? Paano ngayon yan? Hindi ba dami nabuksan nila Senator Trillanes ng mga AMLAC? Oo. Sila, ginamit sa kanila. Di ba? Yan ang sinasabi ko dito eh. Baka itong mga ikangay susundin natin na ito, ng mga desisyon, baka later on kayo tamaan yan. Sinasabi ko. So again, I go back to the point. My point here is the preservation of the Constitution. Doon sa akin yun. Sundin natin kung ano yung sa tingin natin ay tama. Hindi yung mga personalidad. Pero ang bothersome po doon, Senator, yung factual errors that became the basis of the Supreme Court ruling. Hindi po ba? Kasi kahapon, biniring up din to ni Senator Risa, yung mismo ABS-CBN nag-clarify na yung news report nila na sinight ng Leonen decision, hindi naman sinabing hindi nagkaroon ng plenary vote. Hindi po ba? So gaano ka-crucial yung issue na yan, yung factual basis? For me, very crucial. Very crucial. Doon lang sa point na sinasabi ko na balik diyan muna tayo sa sinabi mo. Sabi ng Leonen decision, nakasama rin sa decision na hindi daw pinasa ng House. Di ba? Hindi dumaan sa plenary, something to that effect. Pero sinasabi naglabas mismo ang ABS-CBN ng CCTV, ng kopya na pinasa, na dumaan sa plenary. Di ba? So, yun, glaring yun eh. Pero sa akin, ang pinaka-glaring sa lahat doon, nung makita ko yung sinasabi na complaint 1, 2, and 3 were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Hindi totoo yun. Pag naglagay ka sa Supreme Court decision mo ng ganon, sabi ko nga, hindi ko na sinabi kahapon, nakakahihiya ako, pero sabi ko, ako yung mga justices, sisipahin ko yung, I'll fire my lawyers for allowing me to place that because it's wrong. The 19th Congress did not adjourn. The session adjourned. The 19th Congress adjourned sine die na ma-archive ang mga ginamit in June 14, June 11, June 14 of 2025, not on February 5, katulad na sinabi nila sa decision. Yung in-archive, automatically, i-archive mo yan dahil sinampa na yung articles of impeachment, in-archive nila ng February 6. Doon pa lang ba, napakalaking blunder nun. Yung tawag nila, effective dismissal, diba? Yan ang ginamit dyan eh. Effectively dismissed dahil na-archive na. Kaya nga, sabi ko nga kay Senator Marcoleta, hindi ba ako
kayong mga abogado, gamit ninyo yung falsus unus, falsus omnibus, meaning false in one, false in all. Naalala ko tuloy yung panahon ni Congressman Rudy Fariñas doon sa kay Corona. Yung Di ba? palusot. Sa mga blunder, dahil doon sa mga mali-mali na presentasyon, di ba? Yun ang sinasabi ni Congressman Fariñas doon, ni Rudy. Yeah. Ang naalala ko, Palusot. yun ang naalala kong quote sa kanya. Palusot. Nagko-cover ako niyan, yung Corona impeachment trial. Palusot. Okay. Yun nga, pero di ba isang punto pa po ron, kung hindi ako nagkakamali, inaksyonan yung fourth impeachment complaint before session adjourned. Yes. ng Senate, ang sinasabi mo? Hindi, ng House. Ng House. And then in-dismiss sa Senado on that same day, February 5, di ba? 4:15 ng hapon dumating sa Senate ang articles of impeachment. Pinasa ng House, dumaan sa plenary nila. Unlike what the decision of the Supreme Court was saying, na hindi daw dumaan. Dumaan. Yeah, so, anong point? Inaksyonan in short. So, by virtue of that, i-archive mo na yung tatlong nauna. Correct. Kinabukasan. Hindi katulad ng sinabi nila, in-archive daw lahat yan dahil daw sa adjournment of the 19th Congress. Yun ang exact wording eh. Pero yung ganyan, kahit gaano ka-factual yung nilalatag nyo kahapon sa inyong mga kapwa senador, or you frustrated na mukhang wala naman nakinig eh. Doon sa mga bumoto pa rin eh. To a certain extent. Siguro kasi nakita ko naman na lumambot yung iba eh. Pumayag sila sa archiving lang eh. At hindi sa dismiss. Una ba medyo majority support sa dismissal? Motion to dismiss sila. Hindi ba yung mga sabi nga nung nabasa ko, nung sinabi mo rin kanina, nabanggit mo kanina eh, yung mga voting speech nila prepared for a motion to dismiss eh. Yeah, nakahanda, ready eh. Ang tingin ko, dahil naipunto natin to, nailabas natin to, tingin ko, lumambot yung iba, biglang na naisip, oo nga, bakit tayo susunod doon sa mali? Di ba? Ganun eh. Supreme yan, susunod tayo. Pero, Supreme is the sovereign of the people, para sa akin.